Muli na namang nagpakita ng pagyurak sa kasarinlang Pilipino ang pamahalang Duterte at China. Ilang oras makalipas payagang makalapag sa Davao International Airport ang isang military cargo plane ng China kagabi. Sabado, Hunyo 23 ay nag-test broadcast naman ng Chinese Cultural Programming ang PTB4. Sa ilalim ng mandato nito, ang PTB4 bilang isang state-owned broadcasting network ay may pangunahing layunin na maisulong ang interes, ang kalinangan at pagmamahal ng bayan sa bansang Pilipinas ng mga Pilipino. Subalit, ang layunin ng China kung bakit nila nais na mag-programming sa PTB4 ay may kahalintulad na objective. Gusto rin ng China na maunawaan ng mga Pilipino ang way of life ng mga Chinese, ang kanilang mga adhikain, ang kanilang kultura at ang kanilang kalinangan na gusto nilang i-introduce sa mga Pilipino. Hindi bagay conflict of interest yan? Hindi bagay pagnanakaw? Hindi bagay yan ay panghihimasok? Malinaw po mga kaibigan na ang China ngayon ay masyado na pong invasive. Hindi lamang po sa West Philippine Sea ang nagiging conflict ngayon o nagiging mainit na usapin, kundi maging dito sa ating sariling lupa. Diyan lamang po sa Davao. Ngunit itong panghihimasok nila sa PTB4, hindi lamang po sa Quezon City ang dapat nating pagpakitaan ng ating pagtutol, ngunit sa kabila ng lahat ay ang panghihimasok ng China ay nakakapasok na rin mismo sa ating mga tahanan sa pamamagitan ng kanilang cultural programming sa PTB4. Ang invasion po ng China ay very pervasive na ho. Kumbaga, pumapasok na mismo sa ating mga tahanan. Kita nyo? Matindi po ang ating pong kinakaharap bilang isang nasyon. Ang aking pakiusap lamang po kay Ginoong Martin Andanar, kung ikaw ay isang tunay na lalaki, kung ikaw ay isang tunay na mamamahayag, ikaw ay kumikilala ng etiketa, kumikilala ka ng hiya, kumikilala ka ng delikadesa, ay panindigan mo na hindi ito nararapat. Na ang pagpasok ng Chinese programming sa PTB4 ay isa pong paglabag sa mandatong iginawad para dyan sa himpilang yan. Mr. Nandanar, magpakalalaki ka. Unang-una, hindi mo naman kailangan yung trabahong yan. Marami ka namang maaring pagtuunan pa ng ilang pansin. May kaya naman ang pamilya ninyo, lalo na ang pamilya ng asawa mo. So, sana panindigan mo at magbago ang isipan mo. No? Magpakalalaki ka. Ang iyong kinalalagay ngayon, ang iyong posisyon ngayon ay panandalian lamang. Kapag wala na ang iyong boss, ano pang ihaharap mo sa taong bayan kung hindi mo ito tatayuan at titindigan? Umaasa ako sa iyo, Mr. Andanar, na tatayuan mo ito na may dating na kagitingan, na may dating na pagmamahal sa bansa. Yan lamang po sa umagang ito. Ito ang inyong lingkod, Anton Israel.